Siya guys kasi hindi nga ako yung sa ano sa wait lang ha. Lagi na lang. Okay, so let's start. So how is everybody? So excited na naman ako ngayon. So wait lang ah. Para punta muna ako dun sa ano, sa TikTok. Ay nako, sana umayos na tayo dito sa TikTok para dumadami yung ano kasi dati madami tayo lagi dito and now talagang hirap na tayong ano kumuha ng ano ng viewers dahil sa kaka-RR sa akin. Okay, so let's start. So once again, this is Gurography. It's a free let review hub. So pwede pa kayong mag-free mock board sa ano sa Ngipbi. Tapos may mga recorded video po ako sa Ngyo. Sa Nyochob. Ayun. So, free po lahat yun. At saka, madaming magagandang items doon. They are worth watching. And then, yung mga, so free po lahat yun, di po ba? But for the social science major, kahit nag-start na kami, pwede po kayong mag-enroll. It's just 249. It's almost a 6-month review. Okay, 249. So, may live discussion din tayo, quiz, tapos iba pa yung bonus quiz, tapos yung PDF binibigay ko po. Okay? Sa mga nagtatanong kung nagbibigay ako lagi, may mga marami kasi nagtatanong if nagbibigay ako ng ano ng how do you call that? Ng PDF sa Prophet and Janet. Hindi po kasi ano libre na nga po 'yon. So hindi ko na po binibigay yung PPT para maging sustainable din. Okay? So, yes, so general education tayo. Okay, are you ready? Can you please type start? Start, start, start. Okay. Okay, yes, start. Okay, so number one. Bakit parang ang labo ng ano ko? Ng aking, hindi nakikita yung nag-makeup pa man din ako ngayon. Okay.
So, who was the Filipino student in Madrid who led the establishment of the organization Círculo Hispano-Filipino in 1882, which aimed to advocate for reforms in the Philippines under Spanish colonial rule? Okay, A. Jose Rizal, B. Marcelo del Pilar, C. Graciano Lopez Haina, and D. Juan Ataide. All right. Okay. Okay. Lagay niyo po yung number. Number ano? Anong araw ka po, ma'am, nagle-live sa major subject mo sa social science? Every Saturday po. Every Saturday at 10. At 10. Okay. So, can you please, ilagay niyo po yung number? Kasi pag, pag walang number, mas, mas, mabiblock tayo. Okay. Ano ba yan? May mga nagko-comment doon sa ngip B. Eh, wala nga ako doon. Nag-cut na ba tayo doon? Hmm. Okay. Yes. Puta, patay tayo dyan. Okay. Teka lang po ha. Kasi naawa ko sa mga taga NIPB na nag-aantay doon. Wait lang po ha. Wala na. Okay. Alright. So, ang sagot po na ano po yung sagot nyo? Okay, okay. Ma'am, sir pa ba yung si agad? So, mag-enroll na po kayo. Maganda po. Maganda po siya. Alright? So, walang tumama sa inyo. Okay, so ang sagot pa natin ay si Juan Ataide. Alright? So, siya talaga yung nag-ano sa ano sa Círculo Hispano-Filipino. Although si Jose Rizal is a member. Okay, was a member. Okay. So, ito siya. Um, ito yung mga Filipino members, okay? Si Graciano Lopez, Haina, Marcelo H. Del Pilar, si Jose Rizal, of course, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose M. Panganiban, at saka si Eduardo Delete, and many more. Okay? And then, may dalawa ding Spanish members doon. Itong si Miguel Moraita at saka si Felipe de la Corte. Okay, so ito daw yung ito yung yung organization na to. Ito yung balak ni Jose Rizal na magsulat ng novel, okay? But ano daw, tawag doon, and the men daw mas gusto nila magsulat about women. So parang this organization was nabuwag. All right? Okay. Okay, so sa mga gustong mag-enroll sa social science, i-text, i-chat nyo na lang po ako after, okay? All right. All right. Which movement of the Earth around the sun that defines the length of a year? A. Earth's rotation. B. Earth's revolution. C. Earth's axis tilt. And D. Earth's gravity. Okay. Hmm. I-message niyo lang pa ako dito sa Gurography sa Ngitbi. Okay, mas maganda dun para diretso. Pag nag-enroll na po kayo, diretso ko po kayong add sa page po. Okay, at saka sa exclusive page, tsaka exclusive GC. Okay. Hala, anong nangyari? Bakit iba-iba na? Please put the numbers dito sa TikTok kasi tayo, pag walang number, tapos puro letters lang, ma-flag tayo, parang lalabas na na bot po kayo. Isa din po yung reason kung bakit ako na flag, okay? Alright, bakit iba-iba? Bakit? Ayon pala, hindi pala maganda yung ng ko. Alright. Okay. Alright, so alam ko din naman talaga nakakalito siya, 'di ba? Kaya nga di iba-iba din yung sagot natin. Okay, but in case of like in case of ganito, okay? So ang sagot pa natin diyan ay revolution. Okay. So kahit halimbawa, hindi syempre nakakaano talaga rotation ba revolution, 'di ba? Axis tilt, 'di ba? Pero tingnan niyo po, which movement of the earth
around the sun. So you have to learn to spot some words. Okay, intindihin yung question. Pag ba rotation, nag-orbit ba yung Earth around the sun? Hindi naman, 'di ba? Yan. Okay. And then, sabi niya, defines the length of a year, 'di ba? Yung 365 days, 'di ba? So that is the one revolution. 'Di ba? 365 days is one revolution. Yan. Yung kasing Earth rotation, okay, yung Earth rotation is, yun yung how do you call that? Umiikot yung mundo sa axis niya, on its own axis. Okay? So, kahit mga ganitong mga nakakalitong question or parang hindi mo na-encounter, maghanap ka na lang dyan. Okay? Intindihin yung sagot. Okay, yung tanong. Okay. So, let's see. Ano yung sa Earth rotation naman? Okay. So, kung yung pala, yung seasons din is tawag doon, the revolution of the earth also causes seasons, pero tinanggal ko yan kasi baka malito kayo, but explain ko later. But anyway, yung earth rotation, ano naman yung kinokos niya? So imagine nyo pag nagro-rotate yung yung earth, 'di ba? Yung earth is yung complete rotation niya is 24 hours. So imagine niyo ano yung nangyayari doon. Okay? Can you try? Ano yung result niya? Wow, umaayos na yung ano, si Ngitbi sa akin. Ay, si TikTok sa akin. Wala nang ano, okay? Ano po? Ano po? Okay, very good. Yeah. So it's day and night. 'Di ba kasi 24 hours? Hi, ma'am. Sabi niya, hello, heart. Yan. Okay, so, tawag doon, di ba, 24 hours. So, pag yung part ng Earth na nakaharap sa Sun, it's daytime, di ba? Tapos yung part ng Earth na hindi nakaharap sa Sun, it's nighttime. So that is day and night. Okay, ito namang Earth, ayan, ganyan, ito. Yan, di ba? So, ganyan. So, pag nakaharap, day. Yung nakalikod, night. Okay? So, one rotation is 24 hours. Alright. Okay, ito naman. Ito namang Earth axis tilt. Okay, what do you think is the reason? Will it cost? Okay? Ano naman? Do you have any idea? Salamat sa mga pa-heart note tapos yung pa-share nyo. Thank you so much. Ay nako. Ay, kawawa yung mga taga-FB. Mhm. Okay. Okay, very good. Yes. So ang kinakos niya is seasons. Okay, although kasi yung revolution it also causes seasons. Pero pag yung mismong ina-ask niya is seasons is piliin niya yung axis tilt. Okay? Kasi 'di ba pag nagre-revolve yung Earth is nakatilt pa rin siya. Okay? So, specifically, ang nagkakos talaga ng season ay yung actual tilt na. Okay, niya. Okay, so for example, tingnan niyo dito, 'di ba nakatilt na ganyan. Ganyan. So pag ito pag nakaganyan nito, 'di ba? Yung North Pole, okay, kasi siya ang mas malapit doon, 'di ba? Na actual na 'yan, ayan. So yung North Pole na nakaharap sa sun is summer. Tapos dahil medyo medyo nasilungan konti yung South Pole, 'di ba, is winter. Okay, and this one, ito naman yung kabaliktaran niya. Okay? Ganyan. Okay. So I hope na intindihan niyo po ng ano. All right. At of course, yung Earth gravity, ito yung nagpupul, ito yung force na nagpupul sa atin na magstay tayo sa Earth, 'di ba? Center of the Earth. At hindi tayo lumulutang-lutang sa sa atmosphere. Okay. Elliptical, yun ba yung hinahanap nyo po, Mr. Hirono? Yung elliptical movement, hindi rotation siya. Um, elliptical movement sa revolution. Okay? Alright. Yes po, meron pa akong TY. Okay? Gurography din po. Okay? Free din po yon.
Marami akong mga magagandang video doon. Alright, okay, number three. The revolt of Hermanopule had took 17 months to quell. Okay, the root of this revolt came from this kind of order. The one this author described was A, personal order, B, religious order, C, business order, and D, government order. Okay, actually pinalabas ko to sa ano sa lumabas to sa social science major. Okay, and kasama sa napa-free. Okay, so pag kung naanuhan nyo yon, maaalala nyo dito. Okay? Ano, ma'am, pwede po ba ito for now, LEPT? What do you mean? What do you mean? Sir Vincent, if gusto nyo pong mag-enroll sa social science, it's just 249, okay? Itong Prophet and Gen Ed, libre na po siya. Okay, daily mockboard, tapos mga recorded videos, tapos mga free live ko sa Wednesday. Alright. So, ano po yung sagot nyo dito? Please, ilagay nyo po yung number kasi kung hindi nyo po lagyan ng number, ma-RR na naman ako dito sa TikTok. Tingnan nyo ngayon lang po ulit, dumadami ang bumabalik pa konti-konti yung ating number ng viewers. Kasi dati na RR ako talagang limited lang yung nakakapasok. Okay, so nakikiusap po ako, please ilagay niyo po yung number. Alright? Okay, so, alright. So, ang sagot po niyan ay religious order. Religious order, okay? Yan. Kasi si Hermano Pule, 'di ba? Ano ba yung mga religious order in the first place? 'Di ba? Yung Dominican, yung FJDR, okay? Ah, Augustinian, yun yung mga orders, okay? And then, si Hermano Pule, ayaw papasukin kasi yung mga Filipino doon sa mga orders, sa mga, sa Catholic orders ng sa Catholic. So, nagalit siya. So, tinatag niya yung confradia. Okay, yun yung tanong dun sa major namin. So, ang tinatag niya is confradia. Okay, but then sadly nga is, it was quelled after 17 months and he was executed. Okay. Okay. Number four, which branch of philosophy deals with the study of reality and existence, exploring who we are and what our purpose is? Okay, A, epistemology, B, ethics, C, metaphysics, and D, logic. Okay, hindi po kayo late, Ma'am Trace. Number four pa lang tayo. Number four pa lang tayo. Okay. Okay, please put the number. Maraming salamat po. Tsaka maraming salamat din po sa nag-heart at tsaka nag-share. Okay, so if napansin nyo sa page ko, 'di ba lagi akong gumagawa ng mga infographic. So basa-basahin nyo po 'yun kasi malaking tulong po 'yun. Tsaka at least alam ko na how do you call that? Na summarize na po 'yon. So hindi siya nakakapagod basahin. So please read them kasi tignan mo, kaya ako ginagawa yung mga 'yon kasi pag ginagawa ko yung PPT ng discussion ko, tapos tawag doon, nakikita ko yung mga ganito, ginagawan ko siya ng mga infographics kasi alam ko na mas kaya yun nabasahin kaysa yung nakatype, 'di ba? So yun, good evening. Pagkatapos ko lang manood ng relive nyo. Thank you po for watching. Ma'am MM, salamat po sa suporta. Anong araw ka nag-live sa Prof. Ed and Gen Ed? Ito na po. Prof. Ed and Gen Ed po, Gen Ed po tayo. Ngayon, every Monday. Yes, thank you po, Ma'am MM, of course. Okay, it's my pleasure. Opo, Daily Macboard free po, except po sa social science. Okay, of course it's not free naman. Kailangan ko din naman kumita. Okay, so ano po yung sagot nyo dito? Nawala na tayo, of course. Yes, ang sagot ay metaphysics. Okay, so I hope tinignan nyo yung mga infographics ko ha, paulit-ulit kong sinasabi. Sana po binasa nyo. Okay, so kung binasa nyo, ano po yung epistemology? Ha? Nang away ako, okay? What is the study of epistemology? Okay, ano yung ini-study doon? Lumalabas din po to ha, hindi po ako nag-trip at kung ano-ano yung pinanggagawa ko dito ha. Hindi po ako nag-trip. Okay, yung ginagawa ko pa ng ng mga infographic is alam ko na lumalabas din po siya. Okay. Very good. Okay, paano po siya i-access? Punta po kayo sa NIPB. Kaya hanapin niyo po yung pangalan ng Gurography. Okay, and then join lang doon. Okay? All right. All right. Okay, yes, the study of knowledge. Okay, how about yung ethics? Okay, how about yung ethics?
Very good. Ang gagaling nyo. Okay? I am okay. Ano, alam ko kung sino tong nagkakamusta sa akin. Okay, very good. Yes, the study of right and wrong. Okay, which is morality. Okay, very good. Ang galing. How about logic? Okay, logic, study of. Yes. Okay. Yes, Mr. Harana. All right. Logic. Mm. Okay. So, mas malapit po tayo sa reasoning. Okay? Reasoning and argumentation pagdating sa logic. Okay. Yes, correct reasoning. Okay. So, reveal ko ng ganyan. Okay. Screenshot nyo na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Joke. Joke. Okay. So, pag i-post ko na po to ulit sa Ngoy Chob. Yan, dun nyo na lang screenshot para mas maganda. Ano pa? Okay. All right. Ito naman. Which short story by Edgar Allan Poe shares a theme similar to William Blake's A Poison Tree? Okay? Okay. A, The Telltale Heart. B, The Fall of the House of Usher. Uy, lumalabas to ha. The Fall of the House of Usher. Okay. C, The Cask of Amontillado. And then D, The Black Cat. Okay. Ano daw yung kaparehas ng theme doon sa A Poison Tree by William Blake. All right. Salamat po sa paglagay ng number. Okay. Mhm. May sumasagot ng A, may sumasagot ng C. Okay. Wala na bang sasagot? Mhm. Wala na. Ay. Okay. All right. Okay, so let's reveal the answer. Okay, so yung answer po niyan ay the cask of Amontillado. Okay, but uh, ang tanong talaga dito na na-encounter ko is itong next na tanong. Okay, pero ini-start ko lang dyan para meron tayong transition. Okay, so ito yung tanong. Okay, so alalahanin nyo kapag Edgar Allan Poe, nakita ko din naman tong tanong Edgar Allan Poe tsaka itong si Poison Tree tapos The Cask of Amontillado, okay, pareha sila ng theme, okay? Itong apat na to na nakasulat dito is by Edgar Allan Poe. Okay? So alam naman natin na si Edgar Allan Poe is ano, father of sino po si Edgar Allan Poe? Father of ano? Mhm. Lumalabas din po to si Edgar Allan Poe, father of mm, hindi po. Alright? O sige, mag-count ako ng 5 and then pag wala, I will ano na move. Okay? Okay, so father of horror stories po siya. Okay, so lumalabas po to ay Edgar Allan Poe, father of horror stories. All right? Okay, so pwede na rin siguro yung horror literature. Pwede na rin siguro yan. Pero ang nakalagay is horror stories. All right. Okay, so this is a bonus question. Okay, nakita ko din kasi nung tanong na to. So both Edgar Allan Poe's The Cask of Amontillado and William Blake's A Poison Tree share a similar theme, 'di ba? So yun nga, similar theme. Pero ano 'yon? What was the theme? Okay, A, love and forgiveness. B, anger and resentment. C, friendship and trust. And D, guilt and redemption. Okay. Masyado ba akong mabilis? Mhm. Obo! Obo! Mhm. Aba, ang gagaling ng ano nyo ah. Okay, yeah. So, ang sagot niyan ay love
Anger and yan na naman ako eh. Lumali-mali na naman yung lumalabas sa akin eh. Yung anger and resentment. Okay, so let's see. Okay, so ito nga poison tree. Okay, so ito yung ano yung excerpt niya. I was angry with my friend. Parang ganyan. So it was about his anger. Tapos dahil kinikip niya yung anger niya. So parang nagbo-boil siya deep inside. Okay, so ito yung a poison tree. Ito namang the cask of Amontillado. Okay, so explain ko kasi lumalabas din daw 'to, nakita ko. So bakit cask? Okay, so yung cask is the barrel of a wine, okay? Which is a parang almost ano din sa casket, 'di ba? Kasi nga itong yung The Cask of Amontillado, it's a horror story. Si Edgar Allan Poe nga, father of horror story. So this is a horror story, okay? And then yung Amontillado, this is a rare kind of sherry wine, okay? So this is a story as I have said na si Montresor galit na galit kay Fortunato kasi itong si Fortunato ano siya isa siyang mayabang na tao, ganyan. So, galit na galit siya kasi lagi siyang iniinsulto, ganyan. So, itong si Montresor, ginamit niya yung yung pagiging arrogant ni Fortunato na sinasabi niya, ay, meron akong amontillado, baka gusto mong ganyan, ganyan. So, itong si Fortunato, gusto niyang patunayan yung pagiging matalino niya about sa wine. So, sumama siya, pumunta sila sa baba, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, how do you call that? Parang linagay niya si Fortunato sa wall and then inisa-isa niyang kino-cover ng bricks. Parang ganon. Yan. Tapos nung hindi pa rin na realize ni Fortunato na hindi nagpa-prank si Montresor, talagang pinapatay siya. Parang ganon. So, yun ang kwento niya. Okay? Alright, so tumawa pa nga siya sa huli eh. Kasi akala niya Montresor was joking. Alright, okay. Alright, so ito naman, hindi ko na babasahin ha. So pag pinost ko to, i-ano niyo lang kasi baka ito naman yung lumabas. So ito yung mga ano niya, Edgar Allan post work. Okay, and then ito yung mga theme niya. Okay, so hindi ko na babasahin. Okay, linagay ko lang diyan para screenshot niyo or basahin niyo pag may time kayo. All right. Number 7. During a volcanic eruption, molten rock beneath the Earth's surface that has not yet reached the surface is called A. Lahar, B. Magma, C. Lava, D. Pyroclastic ash. Lagay niyo po yung number, please. Tiramisu cake, please pakilagay po yung number, ha? Salamat po. Thank you so much. Okay. Okay, very good. Okay, so let's reveal the answer. Okay, ba? Yes. Okay, good job. Yes. So of course, ang sagot ay, okay, wag muna natin ipakita, okay? Ipakita natin, sige. So, ang sagot dun ay magma kasi hindi pa siya lumalabas, 'di ba? Yung sa lava, yun naman yung magma na nasa labas na, okay? Nasa surface of the earth na. Okay? And ito is pagkakairap kasi yung mainit-init pa, okay? Yung lava, okay, pag umalis na o hindi na siya mainit, okay, it will become lahar. Okay, that's why until now nga is may mga part pa din sa Pampanga, 'di ba, na may lahar pa. Okay, because yun na yun yung nagsama-sama na water, volcanic ash, okay, debris. Yan, at saka yung pyroclastic ash, of course, yun na yun yung pag nag-ano siya, nag-explode, di ba? Is parang bomba. Okay. Yan, okay, but let's see. Okay, oh, di ba? Gumawa pa ako ng ganyan. Ganyan ko kayo kamahal. Di ba? Nag-effort pa akong gumawa ng ganyan. Malala pa. Malala pa. Okay, so pag magma, beneath the earth. Okay, so ito siya sa loob. And then, pag lumabas, lava. Okay, nasa labas na siya. Alright. And then, pag uh, hindi na siya mainit-init, 'di ba? Nagiging lahar na siya. Okay. And then, of course, yung pyroclastic ash, ito naman yung sa last na. Okay, yung nigay ko lang siya sa last, pero that is during, okay, during the eruption. Okay, at tayo ay na RR na naman. Okay, bahala ka dyan. Okay. Alright. Okay. Next. Okay ba?
Okay ba kayo? Okay, so in addition to the ash, ito naman, okay, connected naman to. Solid rocks were formed from the lava. Ay, ito yung nakita ko pala na tanong. Okay, ito yung nakita kong tanong. So, bale, parang yung unang binigay ko sa inyo na tanong sa 6 is parang ano lang siya, parang pang paano lang niya, pang transition niya. But the question that I found was this one. In addition to the ash, solid rocks were formed from the lava extruded by Mount Pinatubo during its eruption in 1991. The rocks are most likely A. Sedimentary rocks, B. Fine-grained igneous rocks, C. Metamorphic rocks, and D. Fossilized rocks. Okay? Hindi ko na i-appeal tong RR ko. Yung andito po sa ano, andito po sa how do you call that? Dito sa TikTok, pwedeng ano lumipat na din po kayo sa Ngipbi, okay? Para pag dumating yung point na hindi na ako maka-live dito, is sa Ngipbi na po talaga, okay? Okay, ano yung sagot nyo dito? Okay. Ba, ang galing ah. Okay. Yes, yes, yes. Ang galing nyo. Okay? So, ginawan lang ng kwento yung tanong na to, 'di ba? Ginawan lang siya ng kwento. Pero actually, ang tinatanong diyan is kapag galing sa volcano, anong klase ng rock? And we know it's igneous rock, okay? Yan yan. Okay, so pag galing sa volcano, it's igneous rock. Okay, Aredo. Okay, so ito lumalabas din to. So pag alam natin, pag sedimentary rocks, of course from sediments. Okay, so ano ba yung mga sediments? So it's either rocks, minerals, plants, or animals. Okay, yan. Yung metamorphic rocks, ito naman yung any kind of rock. Okay, for example, sedimentary rock siya or igneous rock. Tapos, naanuan siya ng heat at saka pressure. So, nagtra-transform siya into metamorphic rock. Okay, isipin niyo ng metamorphosis. Di ba? Metamorphosis is nag-change. Yan. Yan. So, for example, yung limestone to marble. Okay, shale to slate. Okay, granite to gneiss. Ganon. Okay. So, explain din natin. Ano ba yung fine-grained igneous rock? Okay? So, pag fine-grain, galing siya sa lava. Okay? Sa labas na siya. Okay? And then, dahil mabilis siyang nag-cool, fine na siya kasi hindi pa nade-develop yung crystal. Okay? That is why it's fine. Okay? Pero dun yung pag sa magma, okay, very slow yung cooling niya. So, nade-develop po yung mga crystallines. That is why it's coarse grain. Okay? So, ganyan. At na-RR na naman tayo at bagsak na naman tayo. Hindi pa tayo umakyat, bagsak na naman ang viewers. Alright? Okay, so that is it. So, pag halimbawa yung mga ganitong mga ganitong tanong, 'di ba na parang may kwento siya ganyan at medyo feeling mo mako-confuse ka. Ah, basta mag-focus kayo sa ano talaga yung ano niya. So for example, yan sinasabi pa na Mount Pinatubo pero actually ang tinatanong is very simple. Ano yung klase ng rock na galing sa volcanoes? Okay, eruption or not? Okay, eruption of the volcano or not? Okay, ito naman. I am primarily interested in thinking processes. I am a blank psychologist. Okay, A clinical. Okay, B developmental, C cognitive, and D educational. All right. Ano yung sagot nyo dito? Hello, ma'am. Sir, Ma'am Joy Libby ba? Pakilagay po yung number po ha, para hindi tayo ma-RR. Okay, yes. So, ang gagaling nyo. Yes. So, it is cognitive, 'di ba? Kasi sabi niya thinking process, okay? How we process
how our brain process information. Yes. Okay, that is why it's cognitive, 'di ba? Very simple lang pala actually yung tinatanong. Okay, so alam naman natin pag critical, of course, about sa mental health, right? Clinical. Okay, and then developmental, any change, 'di ba? Kaya nga dun sa isang developmental approach, 'di ba? So any change, okay, is developmental, right? And educational, of course, kung paano matututo yung tao. Okay, yun ang ito yung klase ng psychology naman, yung educational psychology, which is of course, ano ng educational psychologist. All right. Okay? All right. 9. Where did Ferdinand Magellan and his first crew first land upon arriving in the Philippines in March 1521? A. Limasawa, B. Homonhon, C. Cebu, and D. Mactan. Okay. I hope walang mabudol dito. Okay, at kayo ay nabudol lahat. Okay. All right. Okay. Would you agree with me if sabihin kong nabudol ko kayo? All right. Okay. Yes, the answer is Homonhon. Yes, Homonhon in Eastern Samar. Okay, so doon sila first na nagland, and then they just nag-refresh siguro sila, and then kumain, nag-water, ganyan. And then they went to, meron pa yung isang pinuntahan nila, ay nako, naalala ko sa ano ba yun? Yung malapit din sa Homonhon. Okay, pumunta sila doon. And then they went to Limasawa. Okay? And of course, yung Limasawa, doon na siya naki-blood compact, 'di ba? At saka doon nangyari yung first mass. Okay, yes. So, homonhon, huwag kalimutan. Okay. So, dahil maraming laging lumalabas about dito, okay, dinamihan ko na, okay, marami tayo, okay. So, ang ilagay nyo po ay wag pong BQ, okay, ilagay nyo po 9A. Okay? 9A, please. Okay. So, the nationality of Magellan, A, Portuguese, B, Spanish, C, Italian, D, Argentinian. Okay, so, alam niyo, pwede pong lumabas yung mga ganito kasi sa, ano namin, nung SPLE namin is, isa ba or dalawang question kung ano yung nationality ng ano, kaya, yon. Okay. Ay, wala tayong nabudol. Okay, very good. Yes, and of course, yes. So, since elementary tayo, alam natin na Portuguese siya. Okay. So, Portuguese siya. Okay. So, ito pala ito yun. Okay. So, bago ko explain. Alright. So, Portuguese siya. But, ito pala, ginawan ko pala siya ng question. Okay. So, si King Manuel, siya yung king ng Portuguese. Okay. So, which of the following best explain why King Manuel I of Portugal did not trust Ferdinand Magellan? A. Magellan failed to complete a previous voyage to Asia. B. Magellan was accused of trading illegally while serving in the Portuguese army. C. Magellan supported Spain in a war against Portugal. And D. Magellan refused to share navigation routes with the Portuguese crown. Okay? So, 9B po tayo. 9B. Okay? Para ako nagla-live selling. Okay? Kung gusto niyo nga pala, mag-member nga kayo sa The Bartons. Okay? Nagle-live selling ako doon. Nagkaka-start ko pa lang. Parang letter B. Okay. So, kaya po, ano pa yung sagot niyo doon? Okay. So, explain ko lang. So, di ba Portuguese nga siya? So, bakit hindi siya ba't hindi Portugal ang nag-commission sa kanya? Di ba? So, ito yung tanong. So, si King Manuel I ang uh, king ng Portugal. Alright, yes, and the answer is yes. Okay, so lahat ng mga nag-B, congratulations. Yes, so kasi si Magellan kasi isa siyang army ng Portugal. Okay, but then he was wounded. Okay, and then ewan kung totoo, okay, kung totoo na nakipag-trade siya illegally with the Moors, okay, na mga Moors in Morocco. Okay, so dahil diyan parang na bad trip daw si King Manuel the First. And then,
biglang, hindi na siya binibigyan ng employment, ganyan-ganyan, hanggang sa nawalan siya ng gana. Okay? Alright? Galing ko. Okay, sabi niya, very good. Okay. Alright. Okay, eto naman, 9C. What was Spain's motive in funding Magellan's voyage? Okay, or voyage. A, to conquer the Philippines and expand its empire in Asia. Okay, A, to find a westward route to the Spice Islands, Moluccas, and compete with Portugal's trade monopoly. C, to spread Christianity throughout the Pacific region. And D, to search for new lands and establish colonies in the Americas. Okay? Yan. Mag-top na yarn. Sabi niya, mag-top na yarn. Okay. So, yung mga andito po, lumipat na po kayo sa Gurography, sa Ngip B. Kasi baka talagang darating yung time na ayoko nang mag-live dito. Okay? Kung laging ganito na RR, wala naman akong ginagawang. Wala na akong ginagawang tama dito sa TikTok. Gotcha. Alright, so of course, okay, to find a westward route to the Spice Island. Okay. Alright. So, eto. So, 'di ba noon is sa Treaty of Tordesillas is pinaghati, 'di ba? Pinaghati yung Earth, okay? Yung Portugal is east, okay? Sakop niya is Africa and Asia, okay? And then yung Spain sakop niya is west, which composed of the Americas. Okay, ganyan. So hindi sila pwedeng dumaan doon sa east. Okay? Napapunta doon sa Molucca, sa Spice Islands. Okay, hindi sila dumaan kasi syempre masisira yung treaty. Okay, ma-violate nila yung treaty and that's why they tried to find a westward route. Okay, nagla-live din po kayo sa Opo, dapat nga pero hindi naman lumabas pero dapat naka-live ako ngayon doon. Okay? So ayusin ko ulit para nagawa ko nang nag-live doon eh. Okay? Na simultaneously. Simultaneously naman po siya every Wednesday po. Okay? Ayan. So, alalahanin nyo, yung Treaty of Tordesillas, pinaghati yung Portugal, yung mundo sa east and west lang. So Pios, okay, or Pius, okay? P is for Portugal and east, okay? East part, okay? And then west part is Spain. Okay, lumalabas din po to ha. Okay, so lalo sa social science major. So, wag niyo pong kalimutan, okay? Okay, so ito naman, nasa 9D na tayo. Okay, how was Ferdinand Magellan killed during the Battle of Mactan in 1521? A, by a poisoned arrow. B, by drowning in the sea. C, by a bamboo spear. And D, by gunfire from his uh, own crew. Okay? Mm-hmm. Okay. Ay, sabi niya. Bakit may nag-ay? Alright. Okay. All right. Okay. So let's reveal. Okay. Actually, na mali yung na-type ko dyan, okay? So, it should be by a bamboo sword, okay? Hindi spear. Okay, kaya sorry, okay, pasensya. Okay, so it is by a bamboo sword, okay? Lumalabas din tong kampilan, okay? So it's ang tinatanong noon is ano yung klase ng sword, okay? The answer is kampilan, okay? But binaliktad ko lang kasi alam naman natin bali-baliktad ang let, all right? And wag niyong kalimutan, Battle of Mactan. Okay? The Battle of Mactan. Okay? So, by a bamboo sword. Okay, ayusin ko to. Sorry. Nagkamali yung ano ko. Alright, number 10. Raja Lacandula and Raja Sulaiman revolted against Governor Guido de Lavezaris because of the abuses by the Spaniards. Okay, what is the revolt called? A is Neg Revolt, B Manila Revolt, C Pampanga Revolt, and D Tamblot Revolt. Okay, so gumawa din ako ng mga lahat ng revolts, 'di ba? From 16th to 19th century, okay? Ginawan ko na rin 'yan ng infographics, okay? So please,
anuhin nyo na lang. Okay, tignan nyo na lang. Nandito naman sa TikTok yun at saka nasa Ngitbit din yon yung mga infographics na yon. Okay, ugaliing magbasa. Okay? Alright. Okay. Okay, so let's reveal the may nag-B, may nag-B, may nag-D, may nag-D. Okay. Diyos ko, napakaano mo talaga. Sana hindi dumating yung point na mawala na ako dito sa TikTok sa kakaganito niya sa akin. Alright. So, yes, the answer is Manila Revolt. Okay, this is also known as Tondo Revolt. Okay? Kasi ang talagang nag-initiate daw nito is si Raha Lakandula. Siya ang Raha ng Tondo. Okay, but sinamahan siya ni Raha Sulaiman. Okay? So it could be pag wala yung Manila Revolt, you can look for the Tondo Revolt, okay? And ito yung nag-revolt sila kay Guido de Lavezaris. Okay, so ikwento ko lang kasi nakita ko din yung ibang question, sa ibang tanong dito. Okay, so ito is ayaw na talaga nila kay Guido de Lavezaris kasi nga hindi siya tumutupad sa usapan. Okay, so yarn. Okay. Alright, so yung isneg kasi is itneg. Okay, more dito on sa Cagayan. Okay, malapit dito sa Cagayan. Ito, okay, so itong si Miguel Lanab and Alababan. Okay, itong mga tong dalawang ito is Christianized Filipino naman sila. Okay, but then tawag nun, parang inaabuso pa rin sila. Okay, mababa pa rin yung mga tingin nila sa yung mga Spaniard sa mga Pilipino. So, alam mo naman, the Isneg is a tribe. Okay, and alam nyo naman noon, yung mga tribes noon is matatapang. So, ayokong ikwento, pero basta, very graphic yung ginawa nila. Okay, dun sa priest. Alright? Okay, and then itong Pampanga Revolt, lumalabas din to. Okay, so ito ang pinagrevolta nila is si Santiago de Vera. Kasi may prinamis si Governor General Legazpi, okay, na hindi sasalingin yung kanilang mga land, okay, mga uh, ancestral land, okay, but itong si Santiago de Vera hindi niya tinupad yon. So nag-revolt sila. Right? And of course, yung Tamblot revolt, okay, is for uh, religious, okay? It is a religious revolt. Okay, lumalabas din to. Okay, so Tamblat is a Babaylan priest. Okay, so ayaw niya sa Christianity. Okay? Okay, ito naman. Cinema is to film and stage is to A. Screen, B. Play, C. Script, and D. Director. Okay. Tingnan ko nga, inapil ko. Tingnan ko nga kung ano yung appeal ko. Alright. Oo, wala na. Inapil ko, bumagsak na lalo tayo. Okay, sana kahit 20 man lang. Alright, so yes, very good. Wala na magkakamali dito, of course. Ano ba ang pinapanood? Okay, ano yung pinapanood sa cinema? Of course, film. Anong pinapanood sa stage is script. Okay. Yes. Okay, so dapat tignan nyo yung flow of flow of logic niya. Okay, pag sa mga ganitong question. Okay. 12. Each of the committee members, along with the chairman, expected to attend the emergency meeting. Okay, A, are, B, where, C, is, and D, have. Okay. Number 12 na tayo. Okay, so yung may nag-request kasi ng how do you call that? Subject-verb agreement. Okay. Alright, so mag-end daw tayo ng in 5 minutes. So, i-ano natin pag i-relive ko na lang ha. Kasi meron pa tayo niyan. Marami pa tayo. Baka nasa 15 questions pa tayo kasi 'di ba may mga bonus questions ako. So i-relive natin ha. All right. Each of the committee members, along with the chairman, expected to attend the emergency meeting. Okay, and of course, the answer is. Okay, kasi, di ba, alam naman natin, each. Okay, ito pa rin yung pinaka-subject niya. Okay, so each. Ganyan. So, it is. Okay, so, hindi, ang subject is hindi yung committee members. Okay, hindi rin yung chairman. Alright?
Okay, ito naman. So, 12A. Okay, ilagay niyo po 12A. The jury blank divided in its decision about the verdict. Okay, A, R, ay nakalimutan ko palang. Okay, B, where, C, is, and D, have been. Okay, may question ako mamaya dun sa, sa 12. Okay? Okay, the jury divided in its decision about the verdict. Okay, A, R, B, where, C, is, and D, have been. Okay? Mhm. The jury. Okay, so tama nga pala talaga na i-discuss natin ang subject and verb agreement. Okay? Kasi marami din palang medyo magugulo. Okay, and would you believe if the answer is, okay, kasi ano yung tawag sa jury? Okay? Jury, team, school of fish, pack of lion. Ano yung mga tawag doon? Okay? Ano pa ba? Crew. Ano yung mga tawag doon? Mhm. Ano po yung tawag doon sa mga ganung words? Yes. Okay, yes. Collective nouns. Yes. So, pag mga collective noun, okay, they are considered as one unit. Okay, yes. All right. So, alalahanin po, one unit lang po siya. And that is why the answer is C. Okay. So, ito pala, balikan ko lang, sorry ha. Nakalimutan kong tanungin. Okay, ito yung each, 'di ba? Each is singular. Okay. So mag-practice tayo. How about every? Okay? So for example, every person, okay, ganun, blah 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 blah. Ano yung every? Is it singular or plural? Okay? Pwede nyo ilagay S or P. Okay? Every. Okay, every. Mhm. Every. Is it S or P? Is it singular or plural? Okay, every shalalala. Okay. All right, very good. Yes, okay, is singular. Okay, tapusin ko lang tong question ko and ano ko ha kasi na-restrict na tayo and then 5 minutes na lang din yung natira. So i-relive ko. Okay, how about some? Okay? How about some? Some, is it singular or plural? Okay, some. Some. Somewhere over the rainbow. Okay, ang some. Okay? All right. So very good. Pag some ay plural. Okay? So usually ang singular naman is each at saka every, and then the others are mostly plural. Okay? Yung several, um some, a lot of, okay? Yung mga yun ay plural. Okay. So, iano ko lang po ha kasi patapos na lang din. Okay? So i-relive ko na po ha. I-relive ko na po. Okay? I'll see you. I'll see you. Kasi more than 1 hour na tayo, alright? Hmm. Every shalalala. Okay, balik na po kayo. Balik na po kayo. Welcome back! Okay, so andito na tayo sa, ayan. Okay. Come back ulit. Balik po ulit tayo. Alright, so basahin ko lang yung question while waiting for the others. Alright, sana hindi tayo ma-RR ulit. Okay, the number of applicants for the scholarship
blank increasing every year. Okay, A, are, B, were, C, have been, and D, is. Okay. Oh, pinifilter down niyo yung mga comments. Ang galing-galing mo naman, TikTok. Okay, wala namang masama dito. Alright. Okay, the number of applicants for the scholarship blank increasing every year. A, are, B, were, C, have been, and D, is. Okay. Mm-hmm. Okay, very good. Alright, so ang galing nyo dito. Okay, ang galing nyo dito. Alright, so of course is. Okay, sa ano pa lang, yung sabi niyang the number, 'di ba? Parang one unit talaga siya, 'di ba? The number, okay? And then, of course, yung a number is plural. Okay? So isipin niyo na lang pats, okay? Para hindi kayo minsan baka nakalimutan niyo. So plural yung a number, okay? So high school pa lang tayo, ano gas-gas na 'to laging tinuturo ng teacher natin, 'di ba? So plural yung a number and then pag the number is singular. Okay? Kahit pakinggan mo naman yung pag sinabi mong the number of people, 'di ba? Para specifically, okay, specifically na nagsasabi ng one unit siya, okay? Single unit. Okay. Alright, marami tayo nito ha. Hanggang 12E ata tayo. Okay, 12C po tayo. Lagyan niyo po yung 12C para hindi na naman tayo ma-RR. Okay, at saka paki-share na rin ulit to. Okay, and heart, heart, heart. Okay, 10 kilometers blank, too far to walk every morning. Okay, A, are, B, where, C, is, and D, have been. Okay, sana andito yung nag-request ng ano, ng verb, as subject-verb agreement. Okay, okay, 10 kilometers. Are you sure? 10 kilometers blank too far to walk every morning. A, are, B, where, C, is, D, have been. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Sure na. Okay. Sure na. So, okay, sorry naman. Okay, gusto ko lang sana mambudol. Pero ang galing nyo. Alright, so of course, it's is. Okay, is. Okay, so, let's see. So, pag sinabi niyang distances, okay, for example, sabi niya 10 kilometers, 5 kilometers, okay? So, although yung 10 kilometers mismo is plural, okay? Plural yung 10 kilometers. Pero pag nasa ganitong, sentence, okay, yung 10 kilometers is also taken as one unit. Okay. Ma'am Van, good evening. Buti lumabas sa FYP mo to. Na-RR na naman ako eh. Okay? Yan. Ito namang yung periods of time. Okay? For example, 5 years, 6 days. Okay? Ano pa? Yan is singular. Taken as one, ano, okay? 6 days, uh, 6 days are too long or is too long? Sige nga. 6 days is too long or are too long? Okay. 6 days of work are too long or is too long? Mm-hmm. Sige nga. Is or are? Is there are? Is there are? Okay. Okay, very good. Kasi sabi ko lang, 'di ba, pag periods of time, okay, they are taken as one unit. Okay. And even yung amount of money, which is talagang yun naman talaga yung nakikita ni ba natin, 'di ba? Pag sinabi mong uh 5 pesos nowadays, uh uh does not, okay, 5 pesos nowadays does not or uh does not buy a lot. Mga pati ba mga ganon, 'di ba? So does pa rin 'yon, 'di ba? Kasi nga kahit yung pesos is may s siya, parang plural siya, it is still taken as one unit. Okay? So alalahanin nyo, distances, periods of time, and amounts of money, okay, they are taken as one unit. Okay? Yeah. Okay, it's too long. All right, ganon. Okay. Right? Ano naman, paki-share ulit, tawag niyong forget. Okay, nasa 12D na tayo. Wag po kayong wag po kayong mabore, okay? Kasi ito po yung mga common na lumalabas, okay? The faculty as well as the students,
Blank excited for the cultural presentation. Okay, A are, beware, C is, and D have been. Okay. The faculty. 12D po tayo, the faculty. Oh, 'di ba? At least umaakyat na tayo ng 2.9 ngayon. Dati talagang hanggang 10 lang tayo. Oh. All right. Okay. Very good. Yes, tanggalable. Yes, I like that. Yes. Very good. So, tanggalable po talaga yung as well as the students. Okay. These are called additive phrases. All right. Yes. So, as well as, along with, together with, in addition to, accompanied by, including, tanggalin nyo po yun. I-focus nyo po dun sa ito sa this one, ito yung subject. Okay, and nagkataon na yung faculty is ano siya? Ano na ulit ay yung tawag natin doon sa faculty, team, crew. Okay, ano na ulit yung tawag natin doon? Ano na ulit yung tawag natin? School of ano, ganyan. So, nagkataon na collective noun siya. Okay, and that is why it's is. But for example, sabi niya, the children, okay, as well as the adults, okay, so yung children dito is of course maging plural na. Okay, it just so happen na yung faculty kasi is a collective noun. Okay, alright, good job. And ito na, 12E, okay. The data from recent studies blank to support the new theory. Okay, A sim, B sims. C has simmed and D was simming. Okay. Okay. Pag may sumagot pa sa was simming sa inyo, bahala kayo dyan. Char. Mhm. Okay. The data from recent studies blank to support the new theory. A sim, B sims. C has simmed and D was simming. Anong sagot natin, John? Mhm. Okay, my A, my B, my A ulit. Okay, very good. Yes, and of course, ang sagot niyan ay SIM. Okay, kasi data. Okay, and data is plural. Okay, so wala tayong ibang how do you call that? Wala tayong ibang magagawa diyan kundi you just have ito na yung stock knowledge na alam natin na data is the plural form of datum, 'di ba? Yan. Okay. Kaya nag-ready ako ng ating laro. Okay, maglaro tayo ng konti. Okay, para hindi naman tayo masyadong okay, hindi tayo masyadong laging serious. Okay, so ito, ay, bakit? Alright, so okay, example muna natin yung addendum is singular and yung plural ay addenda. Okay? Yes, ito yung laro natin. Okay? So, ewan ko kung ba't di ko naayos to. Okay, so dapat, ito, ayan. Yan, so usually pag nag-end sa okay, is, yung plural niya is nag-end din sa Okay, so like datum, okay, ang plural niya ay data. Okay, yes. Ay, ba't ganon? Okay, how about reduce? Sige na nga. Reduce. Reduce is singular. Okay? Reduce is singular. Ano ang kanyang, Reduce is singular. Alright? May pag-games, di ba? For enjoy. Alright? Radius is singular. Okay, very good. All right, the answer is radii. Okay, very good. Oh, how about larva? Okay, so usually din pag nag-end sa use, okay, radius, use is, ang plural niya ay, okay, like cactus, cacti. Okay, how about larva? Okay, larva. All right, of course. Very good. It's larvae. Okay, so usually then pag nag-end sa A, okay, ang ano niya is AE. Okay, larvae. Vertebrae.
Okay, very good. How about Oasis? Nakita nyo na. Oasis. Okay, alam nyo po yung Oasis, di po ba? Dun sa desert. Okay? Oasis. Ano naman ang ano ba yan? Ilang beses kong inayos to, tapos ganun lang. Hindi ko man lang ano. Oasis. Okay, ito yung part ng desert na ano, may water. Okay? Oasis. Nakita na. Okay, yes, it is. Oasis. Okay? So, pag SIS, okay, papalitan mo lang ng SES. Alright? And Matrix. Okay, Matrix. Parang si ano, si ano sino yung si The Matrix natin? Okay, how about Matrix? Okay, nakita nyo ba yon? Yung Matrix? Alright. Matrix. Okay. Alright. Uh-huh. Okay. Very good. So, yes, it is matrices. Ano ba yan? Pinaghandaan ko to, tapos nagganyan-ganyan lang siya. Okay. But you see, di ba? So, wala tayong magagawa dyan. Okay. So, all we have to do is, at least yon siguro makakatulong talaga na pag alam mo na nag-start sa, nag-end sa okay. Ang plural niya mag-end sa is, ang plural niya ay mag-end sa okay? Yung mga ganon. Okay, tingnan nyo na lang yung pwedeng maging, ano nyo, makaka-help sa inyo pag us, okay, ends with I, okay? Cactus, cacti, okay? Yung larva, okay, mag-end dun sa A, okay? Vertebra, vertebrae, okay? Cis or rix, okay? Palitan mo lang ng ses at saka matrices. Okay, like hypothesis, 'di ba? Hypothesis. Okay, and hypothesis yung plural niya. Okay. Pag meron akong more, sabi niya. O, di ba masaya? Okay, more, sabi niya. Akala ko kasi mabobore kayo, kaya lima lang, okay? Pero gagawa ako ng ano, ng infographics nito and then I'm gonna post it, okay? Yung mga ganyan. Nag-enjoy pala kayo ng ganyan. Alright. Number 13. Which of the following is a trace element? Okay, A, oxygen, B, magnesium, C, nitrogen, and D, carbon. Okay. Pa-share naman ang ating ano, ang yung mga bagong lumabas, pa-share naman yung ating live para mapansin ulit. Para mahalin ulit tayo ni TikTok. Okay, trace element. O, kapangalan mo pa, Ma'am Trace. Alright. Ano ba talaga? A, B, C, D, E, F, G. Bakit 32 kayo pero konti lang yung ano, English, tas bigla science? O, 'di ba? Hindi kasi nang ginagawa ko 'to, naalala ko yung nag-request ng ano, 'di ba yung sabi niya sana subject and verb coach. Ganyan. So ginalingan ko na, 'di ba yung mga lumalabas sa mga ano pagdating usually na lumalabas sa subject and verb ganyan. Tsaka Janet tayo. Okay, very good. So sige, bigyan ko kayo ng chance, okay? So ganun ako nagbibigay ako lagi ng chance. Okay. So, trace element, ano ba yung mga trace element? Ito yung mga kailangan natin sa body natin, okay? But in small amount, okay? So, sabi nga niya, it's less than 0.1%. But actually, ang iba pang ano, definition ng trace element is, it's either helpful sa'yo or could be toxic. Very helpful, helpful, or could be toxic, okay? But ang ano din is, small amount lang sa ating katawan to, okay? So, yon. Okay, sabihin ko yung bulk element. Okay, mamaya. Okay, sabihin ko kung ano yung bulk element. Okay. Very good. Yes. So, pag trace element ay manganese. Okay. Yes. Kasi napansin nyo na, no? Napansin nyo na iron, zinc, copper, iodine. These are some examples of trace element. Okay. And napansin nyo na rin, no? Nung nalaman nyo kung ano yung meaning ng trace element. Kasi alam natin na yung oxygen, nitrogen, carbon, okay, they are called major elements. Okay? Or, yan yung sinasabi po ni Sir na bulk elements. So, kailangan natin sila in big amount or it nag-exist sa ating body in large or big amount, large amount dapat. Okay? It's 96 to 99%. And it is collectively known as CHON. Okay? Carbon, hydrogen, oxygen, and
nitrogen. Okay, chon. Kasama pa, nakalimutan ko, kasama pa at ang sulfur dyan eh. But yung major talaga is chon. Okay, known as chon. Alright? Okay. Next, number 14, blank refers to two things. Oh, bumalik tayo ulit sa English, okay? Refers to two things or people that are not the case or not one or the other. Okay, A, neither, B, either, C, both, and D, none. Okay? Not one or the other. Or none. Pwede yan, none. Wala sa kanila, sabi niya. Wala sa kanila. Is it neither? Is it either? Is it both or none? Okay, wag nyo nang piliin yung none, okay? Wag nyo nang piliin ng none. Okay? Okay, very good. Yes, so ang sagot niyan ay neither. Yes. Neither, ibig sabihin wala sa kanila, not one or the other, wala sa kanila, yun lang. Or pwedeng none, okay? So, neither is, none is okay, alright? Yung either is, ano yung either? Okay? Kung sa neither is wala sa kanila, ang either is neither, neither, o campo. Oy! Ang galing dyan. Okay? Very good. Yeah, so ang either is isa sa kanila. Okay, very good. Ang galing nyo. Okay. And of course, ay, bakit nasan na yung ano ko? Okay, baka nasa ano. Alright. Ito naman. Ay, ito pala. Which of the following sentence shows the correct use of either? Okay? Or, okay, A, either the council members of the mayor attends the 4th of July celebration each year. Okay? B, either the council members or the mayor attend the 4th of July celebration each year. C, either the council members or the mayor attending the 4th of July celebration each year. And D, either the council members or the mayor was attend the 4th of July celebration each year. Okay? Kahit alin, sino sa kanila? Yes. Okay, very good. Okay? Ano ang sugar? Okay, alright. Okay, ang galing naman nyo eh. Alright, ang galing-galing nyo. Okay, so of course, the answer is A. Okay, so parehas sila. Okay, either and neither. Okay, parehas sila. Okay, yung subject na ano ang ifina-follow. Okay, yung unang subject ba o yung subject na malapit doon sa verb. Okay, malayo or malapit. Yun lang yung isagat nyo. Malayo or malapit. Okay? Yung subject ba na malayo or malapit sa verb? Okay, very good. Ang galing nyo, yes. Okay, so yung malapit. Okay, that is why, of course, dito na yung mayor, that's why attends. Okay, ito naman, mayor was attend. Ito, wrong gramming. Okay, wrong gramming siya. Okay, wrong grammar. All right. Okay, bonus question A. Alright. Which of the following sentences correctly uses either or? Okay, ito naman talaga lumalabas. Okay, with the proper verb form for the subject. Okay. Either my sisters or I has watered the lawn each day. Okay. B, either my sisters or I have watered the lawn each day. Okay, so alalahanin nyo, singular plural. Okay, C, either my sisters or I was watering the lawn each day. And D, either my sisters or I waters the lawn each day. Okay, di ba? Die. Okay, ano to? Wrong Grahams, yes, di ba? Wrong Grahams talaga siya. Mhm. Wrong Grahams. Mhm. Okay, okay. Akala ko may mabudol ako. Okay. Wala talaga. Ang gagaling nyo eh. Of course, either my sisters or I have watered the lawn each day. Kasi alam naman natin, di ba? Kahit yung I is singular, okay, pero alam natin na I takes the plural form of the verb. Okay, kasama niya yung you. Okay, yes. Alright, ang galing-galing nyo.
All right. Okay, may bonus question 15B. Which of the following sentences correctly uses neither to mean not one of the subjects? A. Neither of the professors have donated money to the college. B. Neither of the professors has donated money to the college. C. Neither of the professors were donated money to the college. And D. Neither of the professors are donating money to the college. Okay. Mm, 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 mm. Okay. Sige. Sige. Ayan, ganyan naman TikTok. Paabutan mo na lang ulit kami sa 300 viewers. Ang bait-bait naman namin dito. Wala naman kaming ginagawang mali. Tapos ina-RR mo kami. Okay? Oh, asan na yung iba? Ba't nawala? Okay. Ayun, at least na-approve na yung appeal ko kanina pa. Okay. Yes po, let review po tayo. It's a free let review po dito. Okay? Mag-join po kayo sa NgetB. Gurography po yung name namin doon. Okay? So, free Mac boards, free live session. Ang may bayad lang po is yung social science major. Okay. So, ang sagot niyan ay alright. So, of course, neither of the professors has donated money to the college. Okay? Kasi, ang pinaka-subject dito is neither. Okay? So, kaya, di ba sa kanina, sabi natin kung ano yung malapit na subject doon sa verb. So, yung subject dito is, yung, parang pwede kayo mabudol sa professors, di ba? Pero ang subject talaga nito is neither. And then, of course, we go to the um, basic rule na kapag neither or either is, it takes the singular form of the verb. Okay, you're welcome po. So mag-member po kayo sa sa NIPB. Okay, daily Macboards po tayo doon and then mag-member i-subscribe nyo po ako dun sa Black and Red app. Okay, at marami akong mga recorded doon na free din po. Okay, free. Okay, and then if you are a social science major, you can enroll, okay, for just 249, okay? Almost 6 months na yon kasi nag-start na kami ng first week of October pa. Okay. Yung mga bagong pasok, paki-share naman yung live natin kasi na RR kasi ako ng ilang live session so hindi na siya lumalabas masyado sa wala na akong fans. Alright. So, ito naman. 16. Ito maraming mga ganito ha. Hindi nawawalang ratio. Ria, Faye, and Joy receive 300, 600, and 900 pesos respectively as their weekly allowance. Okay, what is the ratio of their allowances? Okay, A, 1 is to 2 is to 3. B, 2 is to 3 is to 4. C, 3 is to 2 is to 1. D, 3 is to 6 is to 9. Okay? Parang ang bilis ata natin ngayon, no? Okay, very good. Yeah, so this is also very easy. Okay, so of course, ang sagot ay 1, 2, 3. Kasi 'di ba pag sa ratio, hanapin mo yung greatest common denominator, 'di ba? So, ano ba yung greatest common denominator ng 300, 600 at saka 900? Ano yung greatest common denominator nila? Yes, okay. Yes. So it is 300. So i-divide mo lang siya. Okay? Pero sa actual, okay, tignan niyo yung 3 is to 2 is to 1. Okay? So tignan niyo pa rin yung sequence, okay? Kasi syempre sa actual andun na yung nervyos nyo, lahat-lahat na tapos dahil sa nervyos nyo, tag dun parang hindi gagana yung utak nyo, yung ganon. So just take a deep breath, okay? And then you always check, okay? Although sa Gen Ed, nung time ko is, wala akong time na nabalikan yung mga questions kasi ang bilis nung oras at saka syempre yun yung first kasi na ita-take mo so parang hindi ka pa ready tapos ang bilis ng oras, okay, but you kasi math na coach. Hindi, wala nang masyadong okay, okay.
Ayan, ma'am, nag-upload ka sa white sa ano, sa red and black app? Yes po. Okay, nag-upload po ako. Alright? Okay. Number 17. Alin sa mga sumusunod ang nauulit na salita o salitang inuulit? Okay? Alright? A, paru-paro. B, hindi. Dapat dito is ano yung, bakit napalitan yung question ko dito? Dapat ang tanong dito, okay? Balitan natin, okay? Ang tanong ko dito is, alin ang salitang ugat? Okay, please stop answering. Okay, number 17, ang hinahanap ko ay salitang ugat. Okay? Kasi salitang inuulit din naman yung paro-paro. Okay? Salitang ugat. A, paro-paro. B, kaibigan. C, bahay-bahayan. And D, magtanim. Bakit ganon? Diyos ko, Lord, Karen Faye. Nangyayari sa'yo. Okay. Right? Alin dyan ang salitang ugat. Okay, I'm so sorry. Okay, this is salitang ugat. Okay, yes. Alright, so very good. Okay, so salitang ugat is yung paru-paro. Kasi hindi naman pwedeng paro lang, di ba? So it's still salitang ugat. Yung kaibigan, the root word there, or salitang ugat is ibig, di ba? Yan, so bahay-bahayan, it's the salitang ugat ay bahay, and then magtanim is, the salitang ugat is tanim. Okay, so alam naman natin ang salitang ugat is walang panlapi. Alright, walang panlapi. Okay, ito pala yung isang lumalabas din, okay? May tatanungin diyan na alin doon ang hindi. Alin doon ang may maling gamit ng gitling? Okay, so andyan yung paro-paro, tapos bahay-bahayan, yung mga ganon. And then, yung paro-paro doon is may gitling, which is mali. Okay, so alalahanin nyo, linalagyan lang ng gitling, okay, kung yung word na to can stand on its own. Okay, so for example to, bahay. Okay, so pag inulit mo tong bahay, meron siyang gitling kasi bahay can stand as a word, okay? But then itong paro-paro, wag mong lagyan ng gitling kasi if you say paro, okay, it doesn't mean anything. Okay? So lumalabas po to ha. Yan. Para saan po to? What do you mean po? Na-late ka. Oo nga. Okay, na-late ka. Yung mga na-late, maglinis ay magbigay ng floor wax. Alright, okay. What do you mean para saan po to? Felix lang sa kalam. This is for let. Okay, this is for let po tayo. Okay, this is a free let review hub. Alright? Okay, number 18. Okay, yan. Umaakyat na tayo. Sana bumalik na tayo sa 300. Okay, 18. Which of the following statements best explains why the Philippines experiences frequent typhoons? Okay, A, it lies along the Pacific Ring of Fire. B, it is surrounded by warm ocean waters near the equator. C, it is an archipelago with many active volcanoes. And D, it is part of the western monsoon belt. Okay, so ito, this is teacher made kasi 'di ba may typhoon. So naisip ko lang bigla, bakit nga ba tayo laging may typhoon? Okay, so I just made this up. Anong grade? What do you mean pong grade? Hindi po to grade. This is ano po. This is for yung mga magte-take po ng let exam po. Okay? Ito yung magte-take ng let exam, okay? Alright, so ulitin ko po ulit ha. Um Nagla-live po ako every Wednesday. Free for Gen Ed and Prof Ed. Okay, and then pag social science major, may bayad po yun, 249. 6 months long review na po yun. Okay, may pa-quiz din weekly. Merong, how do you call that? May PDF ka, may recorded video din, ganyan, may bonus quiz pa ulit, magana aside sa weekly na quiz talaga na dinidiscuss natin, may pa-bonus pa ako. Alright. Okay. And then, if you want to take daily mock boards also for free na po yun, punta po kayo sa Gurography sa NgetB. Alright? And you are correct. Okay? It is surrounded by warm ocean waters near the equator. Okay? Kasi alam naman natin, yung the nearer the equator ka, okay, doon mas mainit ang
ano, like Indonesia and Philippines. Okay, and then kasi yung warm ocean waters, yun talaga yung nagde-develop, okay, nag-create and intensify yung isang typhoon. And that is why yung typhoon is usually nasa tropical nasa tropical nasa tropical countries. Okay, kasi of course pag tropical, yung water natin ay warm, alright? So, yun. Okay, yes, of course, yung Pacific Ring of Fire is ano siya sa sa volcanoes, okay? Ang lumabas nung March 2024 is yung anong belt yung nakikita dito sa Pilipinas. Anong belt yung nakikita dito sa Pilipinas na it may cause the big one, okay? Paano ko lang, ipalabas ko lang yun. Baka maalala nyo. Ano yon? Okay? So, Pacific Ring of Fire is yung, of course, that is buong ano na yan, buong mundo na yan, okay? Kung ano yung nadadaanan. Pero ano yung dumadaan doon sa Pilipinas, okay? All right. Okay. Yes. Okay. So it is, the answer there is West Valley Fault. Okay. Dumadaan siya sa Marikina. Okay. And that would be the reason kung bakit daw magkakaroon ng how do you call that? Ng the big one. Okay? So, yung tanong na yan, lagi po yung lumalabas sa mga Macboard. Okay? But binaliktad nung March 2024 kasi ang sa Macboard kasi is the West Valley Fault, blah, 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 is magkokos ng, tapos yung mga options doon ay Big One, tapos Big Bang, yung mga ganun-ganon. So, yung answer doon ay Big One. Okay? And then, nung sa March 2024, binaliktad ba naman? Ano yung magkakos dun sa big one? O di nakalimutan ng iba. Okay, but the answer there is West Valley Fault. All right, very good. Yes. Okay. Kung may Pacific Ring of Fire. So ano naman yung or ano yung belt na yun? Ano naman yung tawag dun sa belt? Okay, na kinabibilangan halimbawa Japan, yung mga tropical island na bagyuhin, okay? Baka pwede din lumabas yun. Ano yung tawag doon sa belt na yon? Okay? Ano yung tawag doon? So, pag may Pacific Ring of Fire para sa volcanoes, ano naman yung sa bagyuhin na places like Taiwan, Japan, and Philippines? Right? Do you have any idea kung ano yung tawag doon? Meron ba? Meron kayong any idea kung ano yung tawag doon? Mhm. Pacific, yung Pacific, Ring of Fire, Pacific Belt, is yung sa volcanoes. Pero yung typhoon, okay? Yung typhoon. Ano yung typhoon? Anong Bapan? Hindi, ang Japan ay kasama doon. Okay, so I'll say it na. Okay? Ang tawag doon is typhoon belt. Okay? Yung typhoon belt na yon, yun yung andun yung mga countries na laging dinadaanan ng bagyo. Okay? Typhoon belt. Alright. Okay, so kasama doon yung Taiwan, Japan. Okay, and that is why, dahil na andun tayo sa typhoon belt na yon, it's nakaka-receive tayo ng regular na 20 typhoons a year. Okay, that's 20. Pero usually daw, mga 9 doon ang nagla-landfall. Alright. Okay, very good. Typhoon belt, Japan, Taiwan, Philippines. Okay, so sabi ko nga, di ba, sa let, anything can come out. So, kahit iniisip natin na, ang lagi namang lumalabas ay Pacific Ring of Fire, ganyan-ganyan. But it really takes or it is worth it, okay, na malaman yung mga iba't ibang mga terms kasi mas marami pa rin yung mga terms na lumalabas na hindi naaaral, okay? Kaya kung ano yung pinapalabas ko dito, okay? Tingnan nyo nga yung Fibonacci sequence, 'di ba? Bigla na lang siyang lumabas. Alright, eto din. Okay, so lumalabas din 'to. Okay, so alam naman natin, 'di ba? Ang typhoon can also be called hurricane, 'di ba? And then it can also be called cyclones. Okay, pare-parehas lang po 'yan. Okay? So, pero pag isipin nyo hanep, okay, hanep pag pag sa Pacific Belt is typhoon. Okay? Isipin nyo, Pacific Belt is
typhoon. Okay, so isipin nyo na lang, PAT. Okay, PAT, Pacific Typhoon. Okay, pag hurricane, yun ang pag sa Atlantic and Northeast Pacific naman siya. Okay, ganyan. And then, pag sa Indian Ocean and kasama yung Southwest Pacific, it is cyclone. Okay, so lumalabas din po yan. Alright, hanep siyos. Okay, hanep siyos. Okay. Okay, and number 19. A good paragraph exhibits unity when blank. A. It contains sentences with varied topics. B. Each sentence supports the main idea. C. It begins with a general statement. And D. It ends with a transition sentence. Okay? Okay, so gustong mag-enroll pa sa social science major, you can PM me and then pwede pa akong sumagot right after this one. Okay, si Sir Hennessy, siya yung first na enrollee ko, 'di ba? Kaya I'm very proud na may nag-enroll sa akin. Akala ko mag-enroll sa akin nung una kasi syempre bago pa lang ako, right? And he is a November taker. Yan. Okay, so very good. So, oops. Ayan. So, tignan muna natin, ano ba yung meaning ng unity? Okay, kasi parang magaganda, halos magaganda lahat to eh, di ba? Ganyan. So, pag mga ganito na parang puro positive, okay? Hindi pa ako TLE, okay? So, Prophet and Gen Ed lang po ang pwede nyong ma-avail sa akin, which is libre, okay? Which is good naman, Sir Lexter, okay? So, parang positive naman, it contains sentences with varied objects, mga ganun-ganon. So, dapat intindihin na lang natin, ano ba yung unity, okay? So, ang unity is when every sentence supports, explain, or develops in one central thought. Kasi nag-unite, di ba? One central thought. And then, that is why tama po yung sagot nyo. Each sentence supports the main idea. Okay? Yung kasing it contains sentences with varied objects, parang hindi na siya unity, okay? Yan yung kabaliktaran ng unity, okay? That is diverse na siya, okay? Kasi varied of topics, 'di ba? Di ang gulo. Alright. Ito naman, it begins with a general statement. Maganda naman 'yon, yung it begins with a general statement. Kaya lang hindi siya hindi siya guarantee okay na there will be unity kasi sa ano pa lang siya, sa beginning pa lang siya. Okay? So it is not a guarantee. Okay? And then letter D, it ends with a transition sentence. Tama naman, di ba? Ang transition, lagi natin ginagamit yan kahit sa pagtuturo. Okay, but ano ba yung, bakit ba tayo gumagamit ng transition? Sige nga. So, for example, di ba, nagtuturo tayo and then hindi tayo thrust ng thrust. Okay, there should be a transition. So, maganda siya. Pero ano ba yun? Ano yung na-achieve natin pag meron tayong magandang transition? In anything, okay? Pwede din po ba yan reviewer sa CSE, ma'am? Ha, actually, nag-CSE ako nung bagong graduate ako. Ang CSE kasi ano din eh, general knowledge din yan eh. Hindi nga ako hindi nga ako nag-review niyan. So, pwede siguro. But ang maalala ko nung nag-CSE ako no sa professional is yung sa maraming reading comprehension. Yun yung ang sakit ng ulo ko doon. So, hindi ko siya tinapos then umuwi na ako. Ganyan. Pero pumasa naman ako in fairness. Pero hindi ko tinapos kasi ang dami. Alright. Alright. So, ano yung sagot dito? Okay, so, yes, because anything can come out doon. So, ito naman is general knowledge. General education is general knowledge naman to, yung mga stock knowledge. So, you can always join. Okay, free naman po siya. Alright? Yes, more on logic. All right. Okay, so pag sabi niyo pag may transition, okay, ang na-achieve natin pag may maganda kang transition is of course comprehension, 'di ba? Or yung coherence. Okay, yung para maging maganda yung understanding ng nakikinig sa or students mo. Okay, very good. And number 20. Which of the following best explains why the Pact of Biak na Bato ultimately failed to end the Philippine Revolution?
Okay? Yes, to maintain focus and flow, especially yung flow. Very good. A, the Spanish government completely ignored the agreement after Aguinaldo's exile. B, both the Spanish government and the Filipino revolutionaries failed to fully honor the terms of the agreement. C, the Filipino revolutionaries rejected the payment offered by Spain. And D, Aguinaldo used the money for personal enrichment. Okay. Number 20. Ano po ang answer nyo? Okay, sabi ni Sir Lexter B. Sabi niya. Okay, so yung mga bagong pasok po dito, punta po kayo sa Sanget B, okay, yung blue app, and then i-follow nyo lang po yung Gurography. Meron po tayong daily, okay, daily Macboard doon, and then mag-subscribe din po kayo sa Sangoy Chob, Sangoy Chob, channel ko, meron din pang mga recorded videos doon for free, okay? Even lumabas nung SPLE namin tsaka September 2025. Of course. Okay, very good. Okay, wala akong nabudol. Akala ko may mabubudol ako at may sasagot ng letter A. Okay, yes, but actually yung answer doon is letter B. Tama naman yung letter A, okay? The Spanish government completely ignored the agreement after Aguinaldo's exile. Okay, tama din naman. Pero actually, parehas sila. Okay, so, hindi in-honor yung ng Spanish government, pero hindi din in-honor ng mga ng mga Pilipino. Kasi, in fact, di ba, ang offer kasi sa kanila is 800,000 Mexican peso. Okay, baka lumabas pa yan. No? So, Mexican peso yung pera nun. Okay, so, ang offer sa kanila is 800,000. Okay, yung first na payment, 400,000 Mexican peso, kinuha ni Aguinaldo, 'di ba? Tapos 'di ba pina-exile sila sa country of their choice. And then pumunta sila sa Hong Kong. Tapos ang ginawa niya, ibinili niya ng may nagdalawang isip pero tama pa rin yung sagot. O, 'di ba? O, galing. Yes, so ang ginawa niya, dun sa 400,000, ibinili niya, natawa nga ako nung binabasa ko yun eh. Nung nagre-review ako, ibinili niya ng mga armaments, mga ammunition. Yon, ibinili niya. Tapos bumalik siya sa Pilipinas, 'di ba? 'Yon, ganon. So, i-explain ko lang kasi baka lumabas din yung payment. So, 400,000 Mexican dollar binigay directly kay Aguinaldo. Okay, and then binigay 200,000 is ibibigay kapag um, umabot sa 800,000 na tao na revolutionaries ang mag uh, magsa-surrender. So, binigay ulit yan, yung 200. Tapos, may 200,000 Mexican dollars pa na naiwan, di ba? Yun ang hindi binigay ng Spanish government. Ibibigay dapat yun pag umabot ng 1,000 revolutionaries ang magsa-surrender. Hindi binigay ng Spanish government. And that is why, wala talaga silang balak na i-honor yung kanilang treaty or peace treaty. Okay. And of course, we go to, yan. So, hindi tayo pwedeng isa lang doon. May bonus question kasi ito na yung last. Where was the Pact of Biak na Bato signed in December 1897? A. San Miguel, Bulacan. B. San Isidro, Nueva Ecija. C. Biak na Bato, San Miguel, Bulacan. D. Malolos, Bulacan. Okay? O, bakit ko ba? Okay. Okay. Bakit ko naulit yung right? Pasensya, okay? Kung may magkamali dito, gets ko man, okay? Okay, very good. Okay. Okay, very good. Okay, kasi dapat, but hindi ko pala napalitan yan. But yes, it's San Miguel, Bulacan. Okay, sa bahay ni Pablo Tecson. Okay, so si Pablo Tecson is, general siya under Revolutionary General siya, under si Goyo, okay? Si Gregorio del Pilar. Okay, and of course, that's the end. Okay, so 20 points tuloy tayo, as usual. Okay, and at least umakyat na ang ating viewers sa 31. At saka hindi tayo na
RR. Okay, hindi tayo na RR sa second live natin. Okay, hindi tayo na RR. So, siguro okay na tayo. Okay, mamahalin na tayo ulit sa TikTok at aabot ulit tayo ng at least man lang 100 plus, 'di ba? Yan, ako na late kasi ako. Ah, nabitin ka. Ba, ano, na late ka ba talaga na ano, Sir Lexter, or hindi lumabas sa FYP mo or ano po? Kasi na RR po kasi tayo kaya hindi na po siya masyadong lumalabas. Okay, but always remember every Wednesday naman po tayo 10 p.m. Pag hindi po siya lumabas, ipuntahan niyo na lang po yung Gorography and i-click niyo na lang po. Okay? Tsaka ito naman, ipopost ko naman to sa ating ano, okay. Ay, sorry. But anyway, ipopost ko naman sa ating Ngoy Chob. Okay, but mas maganda po sana pag ano, no? Ano yung RR? Ayoko sabihin dito kasi baka malalo tayong ma-RR. Okay? Na ano tayo? Yung may lumalabas na mensahe kaya hindi na lumalabas sa FYP yung ating mga live, okay? Na RRR tayo lagi. Okay? Yan. Okay, you're welcome po. So, again, yes, yun, sinagot na ni Sir Hennessy. Okay, again, every Wednesday po tayo. Okay, ang ating live. And then, you go to, ala, bang gumaganon doon? Mukha ko doon. So, ito, ilalagay ko naman sa ating Ngoy Tube. Okay, so puntahan nyo po yon. Okay, LPT this March 2026. Yes, okay, mag-Macboard din po kayo. Daily naman po yon. At saka yung daily po natin, kaya ako din daily kasi gusto ko yung ano lang, bite-sized lang. Kasi alam ko nung nagre-review ako, naboboard ako pag ang dami, yung 150 na MacBoard. Para minsan, pagpagod na ako, hindi ko na sinasagot-sagot, binilis-bilisan ko na lang. Yung parang gano'n. And it defeats the purpose of learning. So, sinatsaga ko na ilagay na lang doon, sinaga ko na ilagay na lang pa in separate G forms. Okay? So, 30, 30, 30, 30, 30 para at least ano, i-digest nyo talaga yung question. Okay? Paano maka-join? Punta lang po kayo sa ano. It's okay lang kung TLE ka, ano gagamitin nyo mo pa rin po naman po yung ano yung Prophet at saka Janet. So it's okay. Alright? You're welcome po sa mga nag-thank you. Paano maka-follow? Punta lang po kayo dun sa ano, sa punta lang po kayo sa NgetB. Yan, di ko rin pwedeng sabihin dito kasi mga RR na naman ako. So punta kayo sa NgetB, hanapin nyo po Gurography. Okay? Yan, may question pa ba kayo? Ba, feeling ko naman ano. Kaya may iba pa bang question kayo about anything sa ano sa sa actual board, yung mga ganon? Kung meron pa kayong gustong itanong sa actual board. Naku, kakapasok lang ni Sir Paul Panigan. Tapos na po kami. Ma'am Dayan, tapos na po kami. Alright, so wala na bang magtatanong anything about sa board? So we can, ano, we can cut the live na. Right, so mga bagong pasok po, every Wednesday po ang ating live sa Prophet and Gen Ed. Sa Social Science major is every Saturday, okay? But paid na po yung ano, yung Social Science major, okay? Ang Prophet and Gen Ed libre po siya, okay? Libre din pong mag-join sa NEPB, Daily Mock Boards, and then libre din pong i-access yung recorded video ko sa YouTube. Okay. Pa-share naman po. Ano po ang yung pamahiin na naman lumabas? Ay naku, wag kayong maniwala sa pamahiin. Okay? Wag kayong maniwala sa pamahiin. But what I did lang is I used ano, red andes. Yun lang yun. Okay? Pero wag kayong maniwala sa pamahiin. Pumunta kayo dapat doon na with confidence, okay? Huwag niyong isipin na, kulang pa yung inaral ko or something. Huwag kayong pumunta doon na meron na agad yung doubt, okay? Pumunta kayo doon na dapat ready kayo. And yung confidence na yan is mabibuild mo by, alam mo dapat sa sarili mo kung kaano nag-review, di ba? Gaano ka kaseryoso. Ako kasi, I reviewed for 10 months. So, yung andun pa rin yung agam-agam ko, yung parang, oh, parang marami pa akong hindi alam. Okay, but for me, parang okay na to. Okay na yung 10 months. Parang ganun. So, andun pa rin yung confidence ko nung pumunta ako ng exam. Yan. Kahit hindi black pants suot. Ang alam ko, kasi ano, um, sa Taiwan kasi ako nag-exam, okay? SPLE kasi ako kasi I used to live abroad. Kakauwi ko lang ngayong July.
Ang alam ko is any dark pants. Okay, kahit nga jeans, may mga naka-jeans nga eh. Kahit sa Pilipinas naka-jeans. Even the color of your shoes. Okay, basta yung top nyo po is white. Okay, pwedeng buttoned, pwedeng ano, anything na basta pure white, wala siyang print. Yun, yun. Okay? Ano pa? Ang alam ko is magdala din kayo ng ano, ng transparent. Pwede yung transparent, yung mura lang na transparent, hindi kailangan bag actually. Yung transparent na ano na yun, yung folder. Yun kasi doon nyo ilalagay lahat yung food nyo. Okay, doon nyo ilalagay yung food nyo. Ewan ko lang sa Pilipinas ha, pero sa abroad kasi dati is pwede kaming may tumbler. Yun, pero parang nababasa-basa ko dito. Depende kasi yun sa ano eh, sa proctor. Ganon. Pero better na lang na pag magdala kayo ng water or anything is sa cleared water, alisin nyo din yung ano niya. Yung parang ano na yun, yung parang brand niya. Yan. Okay. Ano pa ba? Ano pa? Huwag niyong kailimutan yung NOAA nyo. Napaka-importante yung NOAA nyo. Yes, alisin yung level. Yes. Dito. Pero sa Taiwan dati, nakatumbler ako eh. Punong-puno yun ng Coke. Nakatulong sa akin yung Coke kasi nung Prof Ed, talagang antok na antok akong ganyan. Tapos ininom ko lahat yun in one gulp. Yan. Okay, ano pa ba ang question nyo? As of now, kung hindi pa kayo nakapag-file, pwede na kayong gumawa ng Leris account actually. Ako, maaga akong nag-file na gumawa ng Leris account ko eh. And then, do not ilista nyo yung password nyo. Okay? Para pag, kasi laging ganun yung problema na, ala, nakalimutan ko yung password. Ano pa kayong gagawin ko yung mga ganun? So, wag nyo nang stressin yung sarili nyo. Ilista nyo yung password pag gumawa kayo ng Leris nyo. And then, kapag sinabi na, mag-file na, yan, kailangan nyo magpuyat. Okay, for example, ang filing is ano, bukas, 'di ba? So 1 AM pa 12 midnight nagtatry ka na dapat para hindi ka ma-stress, okay? So maganda ring ano 'yon. Ganon. Dark chocolate. I think naman anything basta busog ka. Okay? At saka, I don't know ha, kasi ang exam namin noon started around ano, lunch. So before lunch andun na kami and then natapos ng midnight, okay? Yun. So parang akala ko magugutom ako. So ang dami kong baon, ang dami kong baon. And pa hindi nga ako nagutom eh. Siguro dahil sa ininom kong Coke. Ganyan. So pero bumili din ako ng chocolate, yon para syempre, kasi yung chocolate kasi para mabusog ka, na hindi sobrang busog, which is, I think, better na yung sweet para busog ka, pero hindi busog na busog, yung parang hindi ka bloated, kasi baka antukin ka. Alright? But, magdala ka din kayo ng itlog, yung mga ganon. Magdala kayo ng ganon, yung pwedeng talagang pampabusog sa inyo, lalo na pag yung tipong kayong kumakain ng rice. I think pwede rin magdala ng rice eh. Tsaka ulam. Nag-adobo. Diba? Nagdala ng adobo. That's so funny. Ano pa? Ano pa ang question nyo? May 17 pa eh. So, na nag stay. So, ano ba? Wag na kayong mahiya. And as long as makakatulong naman ako, I will. Wala na ba? Wala na ba? Wala na ba tayong itatanong about let exam? Ito ba? Ito pala. Ito pala. I don't know ha, pero ako kasi, hindi kasi ako nag-practice shading. So, I think it's really good na mag-practice kayo ng shading. At tagas kasi ng ulo ko eh. So, I never practice shading. And then, pagdating ko doon, lahat kami, nagbibigayan kami ng mga pencils, ng mga friends, ganyan-ganyan. Ako, ang binili ko kasi sa mainland China kasi ako, wala kaming Wala kaming Mongol 2. Okay, so for me, I think this is important. So, ang binili ko is Stabilos. Ganyan. So, nung andun kami sa biga-bigaan. So, marami akong klase ng pencil. Okay, full gear pa ako. May flashlight pa ako. Ganyan-ganyan. So, nung ako, ang ginamit ko is Mongol kasi yun ang required, di ba? So, yun ang ginamit ko. Mongol. Alright. And then, nung nag-shade ako ng Gen Ed, so, nahirapan ako talaga yung parang paulit-ulit ka na nun. So, pagod na pagod ako nun. Kasi, tas kulang pa yung time. So, nagpalit ako sa
sa Prof Ed. Eh, yung Prof Ed, yung Stabilos, ang itim, pag isang ganyan ko lang, ganyan, so tuwang-tuwa ako. Ayun. So, hindi ako satisfied sa Prof Ed and major ko. Okay, so I don't know if may ano effect yung ginamit kong pencil kasi ang itim. Kasi ang taas nung sa Gen Ed ko eh. So, hindi ako satisfied sa ano. So, para wala kang pagsisian, wala kang what if, just use Mongol 2. Okay? Kung ano yung required, yun na yun. Okay, may mga free backboards po kayo. Meron po. From Monday to Friday, punta po kayo sa mag-member po kayo sa aking ano um sa NEPB. Sa NEPB na APP, okay? So i-follow niyo lang po. At saka sa Ngoytube din. Okay, may mga free backboards po ako. Ay ano po, meron akong mga recorded videos. Alright. Ano pa? Ano pa? Wala na ba? Ayun, at saka sabi ko nga nagdala ako ng flashlight kasi iniisip ko baka hindi well lit. Ako kasi is uh, farsighted ako. So, dahil farsighted ako, mas gusto ko yung bright. So, naisip ko, baka hindi bright, ganyan-ganyan. And then, alam nyo ba, dahil magbi-midnight na yon, inoff ata yung ilaw doon sa school, sa Taiwan, kasi school yon eh. So, na-off. So, 20 minutes. O, di hindi nakasagot yung iba. Ako, nag-flashlight ako, ganyan. Tapos, inaasar ko yung friend ko, ginaganon ko siya. Sabi ko kasi magdala ka ng ano eh, flashlight eh, ganun. So, 20 minutes din yon. Nag-start ka na ba, ma'am, sa major? Opo, nag-start na po ako nung October 1 pa kasi gusto kong dapat ano eh ngayon pa lang mag-start 'di ba ang review, pero nag-start na ako, and then it just so happen also na si Sir Hennessy, siya yung first na nag-enroll sa akin, is November taker din siya, so okay okay na rin, it was a good thing na nag-start po ako. So pwede pa rin naman kayong habulin nyo pa rin yun, naka-post naman po lahat yung DX, yung mga recorded videos ko. 5 recorded videos na yon yung natapos namin. May 4 ako na magte-take sa November, and yung dalawa is kaka-enroll lang last week eh. So humahabol naman sila. Ganon. Okay. Ano pa? Parang hype na hype ako ah. So, may question pa ba kayo? Kailangan kong ayusin sa NEPB kung bakit hindi, Diyos ko Lord, ang dami pang na-invite doon, tapos hindi na naman. Next time, hindi na ako paniniwalaan ng tao sa NEPB. Kasi laging nagfe-fail yung aking ano. Once naman, umokay siya. So, nagtaka ako bakit ano. Alright, so wala na po ba? Can we end na the live? Wala na po kayong itatanong? Can you type end na para ano? Kung wala na po kayong itatanong about anything. Alright? May nagtatanong din sa akin, ma'am, kasya po ba yung 3 months na review? Okay? Dapat yung mga ganun, hindi na po siya dapat tinatanong, to be honest. Okay? Yung, kailangan, kasya ba yung 3-month review? Kasi, syempre, ikaw nakakaalam sa sarili mo, okay? It pays din syempre na matalino ka. Hindi ko naman sinasabing pag matalino ka papasa ka. Syempre, yung ability mo, okay? Tapos yung time management mo. Okay? So for example, kung may trabaho ka, 'di ba? Tapos hindi mo maasikaso mag-review, so depende po 'yan. So hindi ko po masasagot kung yun ba yung enough time for you na pasa ko. At saka depende rin kung ano yung gusto mo. Gusto mo bang mag-top? Gusto mo ba yung 75 lang? Yung mga ganon. Okay. Sa katatanong mo, mag-start ka na, eme. Alright. No, no, no. It's okay. It's okay naman na magtanong kayo sa akin anything. Okay? Hindi naman ako madaling ma-offend. Okay? But gusto ko lang ding sabihin dito kung ano yung mga usually na tinatanong sa akin. Okay? Sa PM. Okay? Yarn. Okay. Ay, nako, wag na tayo mag number 1. Okay, ilalagay ko na dito sa ano. Ipopost ko na. Okay, right after this, i-end ko, and then i-cut ko lang. Okay, itong mga anuhan natin dito, and then ipopost ko na, and then tignan nyo na lang. Okay, yung mga hindi nakaabot, ipopost